Maliit na bahagi lang ng kanyang mukha ang gusto sana niyang iparetoke. Pero itinuloy-tuloy na niya, itinodo, hanggang hindi mo na siya halos makilala. Princess Tyra ang kanyang pangalan, pero namulat siya na ang buhay hindi fairy tale. Merong day po na princess. Hindi po ako napipili. Naiingit po ako. Si Princess kasi may peklat sa ilong at sa bibig. Bakit ganyan? Kabingot. Ang bangit-bangit mo. Meron pong times na binatong po kami. Pag umaharap sa tao, lagi pong nakatakip yung bibig ko. Nahihiya po ako. Pero sa gabing ito, si Princess mala Cinderella na ipakikita ang kanyang transformation. Kwento ng ina ni Princess na si Arlene, ipinanganak na may cleft lip and palate ang kanyang unika iha. Magulo na lang, kaya natin to, nak. Huwag ka mag-alala, gagawin ni mami ang lahat. Agad namang naoperahan si Princess, pero nag-iwan pa rin ito ng peklat sa kanyang mukha. Nak, maganda ka. Di ba mana ka kay mami? Magiging matapang ka. Yun nga lang, nabully siya. Bakit ganyan? Ang bangit-bangit mo. Masakit po sa akin. Pagka lalabas po talaga ako, hindi pwedeng wala po akong dalang bimpo na pwedeng ipantakip sa nose ko or kaya sa bibig ko. Pagkakain ako, yung buhok ko po nilalagay ko sa front ko. Wala po talaga akong confidence. Maging ang itinuturing niyang kaibigan, Naririnig ko na lang po na behind my back nilalait na pala po ako. Masakit pa eh. Pwedeng maganda daw po ako. Alam mo po kung sino po. dahil nasa ibang bansa noon ang Mommy Arlene, ang naging knight and shining armor ni Princess, ang kanyang lolo. Ginatid ako sa school ni Nono. Hindi po rin maiwasan na asarin yung Nono ko. Kung daw siyang bingot. Yung Nono ko po, meron din po kapansanan siya. Parang Pinoy po yung paa. Sabi nila, bagay daw kami mag-Nono. Meron pong times na binatong po kami. Nakikita ko naman po na umiiyak talaga siya pag ginaganin ako. Sabi niya mag-aral daw po ako mabuti para yung mga ganong tao, doon ko na lang igaganti. Makapakita ko po sa kanila na kahit ganun po ako, kaya ko pong makapagtapos. Kaya si Princess rumesbak. President po ako sa classroom hanggang sa naging top 1 po ako sa school. Nakahanap din siya ng tunay na kaibigan. May isa pong nanatili sa akin na naniwala sa akin. Kahit ganyan pa maganda kami. Gayunman, meron pa rin daw hindi nagbabago. Pagka nakakita ako ng mga batang wala silang paano-ano sa mukha, naiiyak na lang ako. Sabi ko, bakit ako yung naging ganito? Bakit sa akin? Ang hindi alam ni Princess, may naghihintay sa kanyang fairy godmother. Walang iba kundi ang kanya mismong Mommy Arlene na ang ireregalo sa kanya ang pagpapaayos ng kanyang ilong. Nakita ko nga po siya sa hospital, ng baby pa lang. Sinabi ko na sa sarili ko, kahit anong tagal, pag-iipunan ko siya. Sabi ko, totoo ba? Magbabago mukha ako? Kaya ba? Si Princess sumailalim sa operasyon. Yung mga ilong kasi nila, deformed din because nung bata nga, pinanganak, nakabukas to. So, tendency, malapad yung isang side and nakabagsak yung tip. In her case, what I did was, I used a Gore-Tex implant or EPTFE implant to augment part itaas yung bridge niya, and then I got cartilage from the ear and I had to fix the structure of the nose. At matapos ang operasyon, heto na ang bagong Princess. Ganda yung magkaroon to eh. Susunod, dalagita sa hala-hala sa Rizal. Binuli dahil sa kanyang itsura. Pero si Princess rumesbak at pinaretoke ng sarili niyang ina. Ano na kaya ang kanyang bagong itsura? Walang tulugan dahil ang kanyang new look siguradong makalaglag pa nga. Susunod na, dalagita sa hala-hala sa Rizal, binuli daw sa eskwela dahil sa kanyang itsura. Bakit ganyan? Ang bangit-bangit mo. Meron pong times na binatong po kami.
Kaya naman sa kanyang debut, ang kanyang Mommy Arlene, niregaluhan siya ng makeover. Sabi ko, totoo ba? Magbabago mukha ako. Kaya ba? At matapos ang operasyon, heto na ang bagong princess. Princess, is that you? Ang dating hindi napipiling maging prinsesa sa eskwelahan, mala real-life princess na. Maganda na po ako sa sarili ko. Ibang-iba na yung noon ko sa ngayon. Ang saya. Nabuo na yung pangarap ko sa kanya. Tuwan-tuwa ako. Ganda-ganda. Wala nang magsasalita na hindi ka maganda. Hindi ka na mahiya, hindi ka na magtatakip ng ilong, ng bibig. Ang dati parating nagtatago sa panyo at filters. Ngayon, nanalong face of the night sa kanilang JS Prom. Ikaw na ba yan tayo? Dapat parang nagbago. Ang ganda-ganda mo na ngayon. Siyempre ako natutuwa naman po sa mga naririnig ko. Umataas lalo po yung confidence ko. Nawawala na po yung hiya ko. Halos yung mga panyo na ginagamit ko nun dati po, ang dami. Ngayon wala na po. Si Princess, meron na ring Prince Charming at anak. Makakausap ko yung dating ako. Ang tatag niya, ang lakas niya. Nakaya mo lahat. Yung mga masasakit na salita. Siguro proud po siya. Baka pinagmamalaki niya po ako ngayon. Yung may iyak na lang po siya sa tuwa. Sa araw na ito, sumulat siya ng open letter sa mga nang-api sa kanya noon. Salamat at naging isang inspirasyon ko ang mga bawat panglalait niya sa akin. Masaya ako at natuto sa bawat hamon sa akin. Wala akong sama ng loob kundi saya na lamang. Totoo ang pretty privilege, lalo na kung nakatingin tayo sa mga oportunidad, sa trabaho man yan o sa ibang aspeto ng buhay. Pipiliin nila yung mga may itsura at marunong magdala ng sarili. Mas bukas na ngayon yung mga tao sa pagpaparetoke at yung positive experiences nila. Ang effect po nito, nagkakaroon po ng inferiority complex, nagkakaroon po sila ng low esteem. Ipaalam po natin na ito po ay isang kapansanan na wala pong control ang batang magkakaroon nito. Sila po ay maganda mula na sila ay pinanganak. Sa mga nanlalaki po, bawasan niyo po yun kasi syempre sa isang tao masakit po yun eh. Hindi naman po nila ikakaangat yun. Huwag silang magsalita ng kung ano-ano about sa mga katulad po dati na may clef. Sa mga batang may clef, huwag niyo pong minamalit yung sarili niyo. Lakasan niyo lang yung loob niyo. Hindi habang buhay ganyan kayo, merong plano ang Diyos. Tuloy niyo lang yung kung anong gusto niyo para sa buhay niyo. Sabi ng iba, tanggapin ang ipinagkaloob ng tadhana. Pero sa mga nilibak ng mapanghusgang lipunan, masisisi mo ba sila kung bakit mas pinili nilang baguhin at gawa ng paraan na maiba ang kanilang kapalaran? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.